Ang thermodynamics ay isang branch ng classical physics na concern sa heat at ang ugnayan nito sa temperature, work at energy. Ang halos karamihan sa ating mga devices na nagagamit ngayon gaya ng mga refrigerator, air conditioner at lalo na sa ating mga sasakyan ay napapagana ng mga principles na nakapaloob sa thermodynamics. Ang heat engines at heat pumps ang ating pag-aaralan. Kasama ko si Sir Mario ng inyong virtual science teacher na magbabahagi ng makabuluhang kaalaman tungkol sa ating mundo. Kaya talika na, tuklasin natin ang mundo na aghamat teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Sa karamihan ng sitwasyon, ang mechanical energy ay kadalasan nako-convert sa thermal energy. Ngunit may mga devices na kung saan ang thermal energy ay maring makonvert naman sa mechanical energy. Ito ang mekanismo sa likod ng paggana ng ating heat engines at heat pumps. Ang heat engine ay isang device na may kakayahang mag-convert ng heat energy sa work. Ito'y nangangailangan ng source na may mataas na temperature na kung saan maaari tayong magtanggal ng heat. Isang receptacle na may mababang temperature na tinatawag naman nating sink at isang paraan kung paano nako-convert ang heat sa work. Isang halimbawa ng heat engine ay ang internal combustion engine ng ating mga sasakyan. Sa isang typical 4-stroke cycle engine, ito'y binubuo ng mga processes gaya ng intake, compression, power, at exhaust stroke. Magsisimula ang ating cycle sa ating intake stroke. Habang nagaganap ang intake stroke, ang intake valve ay bukas kung saan magsisimulang pumasok ang mixture ng gas vapor at air sa loob ng ating cylinder. Ang exhaust valve naman ay sarado habang nagaganap ang intake stroke. Ang pagpasok ng air-gas vapor mixture ay magdudulot ng pagbaba ng ating piston. At sa muling pagangat ng piston, ang air-gasoline mixture na ito ay makokompress. Ang prosesong ito ay nagaganap sa compression stroke, kung saan masisiksik ng mabuti ang gasoline-air mixture sa loob ng ating cylinder. Sa stage na ito, parehong sarado ang intake at exhaust valves. Sa power stroke, mananatiling sarado ang intake at exhaust valves. Ang mixture ng air at gasoline ay sisindihan ng spark mula sa ating spark plug upang makalikha ng apoy. Ang init na mula sa flame na ito ay dadaloy sa air na nasa loob ng cylinder na siyang magpapababa sa ating piston. Ang pagdaloy ng mainit na hangin na ito ang magdudulot sa piston na maitulak pa ibaba na siyang magko-convert sa heat upang ito'y maging mechanical energy. Ngunit kailangan bumalik ng engine sa kanyang starting condition upang maipagpatuloy ang paglikha ng work nito. Upang maisagawa ito, ang nainitang hangin ay ma-expel palabas ng ating cylinder gamit ang exhaust valve at mapapalitan ng bagong hangin na siyang magpapabalik sa piston sa tuktok ng ating cylinder. Ang stage na ito ay tinatawag naman nating exhaust stroke. Ang kabuuan ng cycle na ito ay uulit-ulitin ng maraming beses at kakikitaan ng patuloy na conversion ng heat mula sa gasoline sa mechanical energy na magreresulta sa paggalaw ng ating mga sasakyan. Ngunit sa isang heat engine, may tiyak na dami ng heat na hindi nako-convert sa work. Ito'y tinatawag nating waste heat. Ngunit saan nagmumula ang waste heat na ito? Sa kabuuan ng proseso ng conversion, ang exhaust gases at maging mga bahagi ng engine ay umiinit. Ang paglabas ng mainit na exhaust gases ay makapagpapataas ng temperature ng outside air kapag nagkaroon ito ng contact dito. Ang waste heat naman ng ating mainit na engine ay malilipat sa radiator ng ating sasakyan. Sa mga engine ng ating sasakyan, ang heat energy mula sa ating flame na nalikha ay katumbas lamang ng sum ng work na naisagawa kasama ang waste heat na napakawalan sa ating system. At dahil ang lahat ng heat engine ay nakalilikha ng waste heat, walang engine ang may kakayahang makapag-convert ng lahat ng energy na ito sa isang useful motion. Ngayong pamilyar na tayo sa heat engine, atin namang pag-aralan ng mga heat pumps. Ang heat pumps ay isang device na naglilipat ng heat energy mula sa isang low temperature reservoir papunta sa isang high temperature reservoir. Ang mekanismo sa heat pumps ay kabaliktaran ng ating makikita sa mga heat engines. Isang magandang halimbawa ng heat pumps ay makikita natin sa mga refrigerator. Ang isang typical na refrigerator ay may electric motor o compressor na magsisiksik ng gases na tinatawag nating refrigerant. Ito'y magdudulot ng pagtaas ng bahagyan ng pressure at temperature. Ang mga refrigerant ay anumang substances na may mababang boiling point. Ito'y tinatawag din nating heat transferring medium. Ang freon ay ang kadalasang nagagamit na refrigerant sa ating mga refrigerator. Ang compression ay makapagpapainit ng refrigerant na kung saan ito'y magsisimulang dumaloy sa condenser o heat exchanger. Kadalasan makikita sa likod ng ating refrigerator ang ating mga condenser. Sa loob ng ating mga condenser, ang gas ay palalamigin malapit sa room temperature na siya magdudulot na mag-condense ito sa liquid. Ang mainit na refrigerant ay dadaloy sa ating expansion valve upang tuluyang tanggalin ang pressure nito.
Ito'y makakatulong sa expansion o sa pagbabago ng state nito mula liquid papuntang gas. Ang napalamigang liquid na ito ay dadaloy sa mas makipot na tubo kung saan may mataas na pressure hanggang sa ito'y makarating sa evaporator na may mababang pressure naman. Sa loob nito, ang liquid ay magsisimulang mag-evaporate dahil sa biglaang pagbaba ng ating pressure. Ito'y sasabayan ng pag-absorb ng heat mula sa laman ng ating refrigerator. Ang gas na nalikha kung saan ito'y nakapag-absorb ng heat ay puwersahang babalik sa ating kompresor sa pamamagitan ng pagdaan nito sa mga tubo. At sa muling pagdaan nito sa kompresor, malilipat ang init na naabsorb mula sa hangin pabalik sa kwarto kung saan nakalagay ang ating refrigerator. Ito naman ay sasabayan ng paglamig muli nito na siyang kukumpleto sa ating cycle. Kaya para sa review, ang thermodynamics ay branch ng classical physics na tumatalakay sa ugnayan ng heat, temperature, work at energy. Ang heat engine at heat pumps ay mga devices na napapagana ng mga principles ng thermodynamics. Ang heat engine ay isang device na may kakayahang mag-convert ng heat energy sa work. Ang mekanismo ng heat engine sa mga sasakyan ay binubuo ng 4 na stages. Ito ang intake, compression, power, at exhaust stroke. Ang heat pumps ay isang device na naglilipat ng heat energy mula sa isang low temperature reservoir papunta sa isang high temperature reservoir. Ang heat pumps ng refrigerator ay napapagana ng compressor, condenser, expansion valve at evaporator. Muli, ako nga pala si Sir Marian, ang inyong virtual science teacher, at samahan niyo ako muli sa susunod